Hallelujah! Magandang umaga po mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko tao. Maraming salamat po sa araw na ito, na araw po ng linggo, na muli na tayo nabigyan ng buhay. Alam niyo po, sa araw-araw po, sana po maging bigkas ng ating bibig sa paggising natin ay pagpapasalamat sa ating Diyos, sapagkat yan ang isang dapat gawin natin bilang isang nilalang o binigyan ng buhay. Hindi bilang isang Kristiyano, pangkalahatan po ito, na dapat tayo ay lagi magpasalamat sa Diyos sa araw-araw na binibigyan tayo ng buhay. Hallelujah! Ako'y nagpapasalamat sapagkat kung di ako nagkakamali, magtatatlong taon na po na nakapost ang aking pagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw po. Hindi ko po yan kinalilimutan. At yung mga aking mga pagpapahayag ng mabuting balita na ipinakakalob sa atin ng Santong Banal na Espiritu. Hallelujah! Dapat po, ganyan tayong mga tao. Unahin natin ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa sulat niya sa aklat ni Mateo, huwag tayong mabalisa kung ano ang mga pangangailangan natin. Bagkus, unahin natin siya at ang lahat ng bagay ay kanyang ipagkakaloob. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Maging ang mga ibon nga na kumbaga, mas higit tayo sa ibon na binanggit niya. Subalit ito ay kanyang binibigyan ng pagkain. Hindi ito nagtatanim. Kung ibig ng Diyos na walang mamatay sa mga ibon, ay magagawa ng Diyos. Ganon din naman tayo. Yun ang ibig niya sabihin. Na hindi tayo magugutom tungkol lang sa kamatayan. Basta't first priority natin ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Marami po kasi ngayon na kung ano-ano mga ipinopost dito sa Facebook. Hallelujah! Sapagkat ito na yung modern natin ngayon. Alam niyo po ba ngayon, hindi lang siguro 100%, 101% na ang tao ay lulungpo dito sa cellphone. Ito po yung inuuna nila kaysa ang Diyos. Hallelujah! Dapat po, paggising natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil binigyan niya naman tayo ng buhay. Hallelujah! At sa araw ng linggong ito, sinasabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, dapat first priority natin ang Diyos. Hindi po yung kung ano yung mga naka-schedule na sa ating pag-iisip sa ngayon. Hindi po ganon. Unahin natin ang Diyos bago yung ating mga lakad. Kaya minsan nagkakaroon ng mga disgrasya. So pag na-disgrasya ka at hindi mo inuna ang Diyos, kawawa ka. Kawawa ka po. Dahil iisa lamang ang iyong pupuntahan. Walang iba kundi ang impyerno. Huwag kayo maniniwala doon sa mga tao na kapag ka ikaw namatay, mabait ka, mapupunta ka ng langit. O minsan ipinagdadasal pa nila. Yan po ay walang katotohanan. Ito po ang banal na kasulatan na siyang guideline natin o siyang guide na siyang nagtuturo sa atin. Huwag po tayong gagawa ng mga bagay na patungkol sa spiritual na atin lamang nanggagaling sa ating kaisipan. Kanya nga meron na mabuting balita para malaman natin kung paano tayo makapaglilingkod sa ating Diyos ng katotohanan. Marami pong mga tao na sila gumagawa. Itong nakagista nating relihiyon, sila nag-a-appoint na para maging banal ang isang tao. Anong karapatan natin na mag-appoint, maging isang banal ang isang tao? Ni ang Diyos nga, ang Panginoon
Kristo hindi nag-appoint ng mga banal. Itong mga si Apostol Pablo, hindi po in-appoint para maging banal. Yan po ay in-appoint, hinirang ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi po yan upang maging banal. Hallelujah. Walang ibang banal, kundi ang Diyos lamang. Sana magising po tayo sa katotohanan. Tayong mga hindi nakakaalam. Gumagawa tayo ng sariling pagpapasya na wala naman sa Biblia. Hallelujah. Yan po ang sinasabi ko. Marami mga ngayong na nagpapatotoo, naghahayag ng salita ng Diyos. Subalit, pag-aralan nyo po, kung ang inyong ipinahayag ay narito pa rin kayo, napapaloob po rin kayo sa mabuting balita. Baka gumagawa na kayo ng istorya na wala naman po dito sa banal na kasulatan. Ulitin ko nga sa inyo, meron nga nagpipreach na, hindi ko malaman, born naging Christian ginawa niyang testimony, si Curry ng basketball Hindi po. Spiritual po itong ating isinesharing. Kanya hindi rin po tayo dapat maging nagpapatawa. Ang pattern po natin dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. Paano ba nabuhay ang ating Panginoong Sokristo? Nung panahon bang yun nagiging joker ba siya? Hindi po. Walang iba siyang ginagawa kundi ipaalam niya kung ano ang kalooban ng kanyang amang Diyos na nasa kalangitan. Hindi po siya nagpatawa. Hindi siya naging joker. Para lamang kayo, pakinggan ng mga tao at matuwa sa inyo. Kinakailangan ang inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos ay haluan nyo ng katatawanan. Huwag na kayo magpahayag ng salita ng Diyos. Maging komedyante na lamang kayo. Maging artista na lamang kayo. Hallelujah. Marami ngayon ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ganyan po ang kanilang mga strategy upang makahikayat. Alam niyo po ba, mga pastor, o kung sino man nagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi uukulin ng amang Diyos na ibigay sa inyo ang kaluluwa, hindi niyo po makukuha yan. Subalit kung sa pamamaraan niyo, kawawa po yung taong a-accept ng inyong pagsisharing dahil ang nagustuhan lamang sa inyo, marunong kayo magpatawa, naaaliw sila sa inyo, natutuwa sila sa inyo dahil marami kayong alam na salita ng Diyos. Hallelujah! Marami po niyang ganyan. Alam niya, minsan, ang mentality ng tao ay napakababaw. Pagdating po sa spiritual, meron dyan yung magaling kang verse to verse, at nasabi mo kagad yung verses na yun, na kumpleto mo, na memory mo at nabanggit mo, ay hahangaan ka na, maniniwala na at sila ay a-accept na sa'yo. Hindi po ganyan, mga kapatid ko. Hallelujah. So, hindi pa po tayo nagsisimula sa aking sharing sa inyo. Ito lamang po ay pagpapaalala kung gusto nyo pang matagpuan ang kalooban ng Diyos. Pag-aralan nyo mabuti. Pag-aralan nyo pong mabuti sapagkat sa panahon natin ngayon, napakarami na nagkakalat. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, napakarami po na nagkakalat. Hindi ko po sinasabi na wag sila. Yan po ay karapatan nila. Subalit, tayong mga naghahanap ng katotohanan, pag-aralan natin kung tama ba o kung naaayon ba ang kanilang pamumuhay sa kanilang ipinahayag. Hallelujah. Maraming salamat po. So ngayon po, ang aking isi-sharing sa inyo at pinagkaloob po ng Santong Banal na Espiritu, wala naman po akong isineshare sa inyo rito na hindi po pinagkakaloob ng ating Santong Banal na Espiritu ng ating Diyos. Opo, kasi bago po ito isineshare ko sa inyo, ako po muna ay nananalangin sa Panginoon. Humihingi po ako sa Kanya ng karunungan. So, yung akin pong ibabahagi sa inyo ay narito po sa aklat ng pahayag o apokalipsi o revelasyon. Hallelujah! Alam niyo po itong pahayag, ito po ay nanggaling po ito sa kapanahunan kay Apostol Juan. Nang si Apostol Juan po
ay ipatapon sa lugar po ng Patmos. Tatandaan nyo po ha, kasi nung time na yun, nagsisharing ng words of God o ng pangalang Jesus, ang mga hinirang, talagang yung persecution sa kanila nung time na yun, labis-labis. So itong si Apostol Juan, isa ito sa napatapon sa Patmos. Ano po ba itong Patmos na ito? Ito pong Patmos na ito ay isang lugar na bulubundukin at mabato. Ito po ay sakop ng Greece. At according to the Bible scholar, ito po ay medyo malayo-layo sa Turkey, siguro 38 miles from Turkey po. Ipinatapon po ito si Apostol Juan. So doon, nangyari yung pagpapahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu. Dinala po ang ating Apostol Juan ng Espiritu upang ipahayag sa kanya ang mga mangyayari sa hinaharap at ang mga pagbababala sa mga iglesia ng kapanahunan na yun. Kaya kung uumpisahan nyo po itong pahayag, mababasa nyo po rito babala tungkol doon sa iglesia ng Pilipos, iglesia ng ganon. Ayan po, marami po yan. Kung ilang iglesia po yan na binigyan ng babala, dito po, ayan, sa iglesia ng Sardis, sa Laodicea, sa iglesia po ng Pergamo, Thyatira, Efeso, iglesia po. Ito po ay yung 7 iglesia na binigyan ng babala ng ating Panginoong Kristo na ipinahayag niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating Apostol Juan. Hallelujah! Ito po ay nangusap ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng Espiritu. Kasi po, nung time na yun, hindi na po bumaba ang Panginoong Kristo nung siya'y pumanik na sa kalangitan. So, nangusap po, dinala sa pamamagitan ng Espiritu ang ating Apostol Juan upang malaman niya kung ano ang layunin ng ating Diyos Ama. Ipinahayag po rito. Sabi po rito, ito po dito po sa Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 11 o talatang 1 hanggang 11. Pagkaraan ito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at tulad ng haliging apoy ang kanyang mga binti. May tangang siyang isang maliit na kasulatan nakabukas. Itinungtong niya sa dagat ang kanyang paa at sa lupa ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinubon siya ng dagungdong ng 7 kulog. Nang matapos ang dagungdong ay susulat sana ako, ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mong isulat. Talatang 5 po tayo, at ang anghel na nakakita na nakatungtong sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kanang kamay at nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng naroroon. Ang wika ng anghel, hindi na magtatagal kapag hinipa ng 7 anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang lingkod. Pagkatapos ay muling nangusap sa akin, tinig ang narinig kong nagsasalita mula sa langit, lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo, kanin ito. Mapait iya sa sikmura, ngunit sa bibig ay sintamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko at kinain na maliit na kasulatan, matamis nga tulad ng pulot-pukyutan. Ngunit nang malunok ko ay pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Hallelujah! So, ito pong sinasabi rito sa pahayag o sa revelation. Ito po ay dinala siya ng anghel
sa pamamagitan po ng Espiritu. So pag sinabi natin sa pamamagitan ng Espiritu, so naiwan po yung kanyang yung kanyang katawan sa lupa at ang Espiritu po ng tao ang siyang pumanik sa kalangitan at ipinakita sa kanya. Ipinakita sa kanya ng isang anghel na nakatungtong ang isang paa sa dagat at ang isang paa sa lupa na may tangan-tangan o hawak-hawak na aklat na nakabukas. Na ang unang sinasaad doon, ano ba ang sinasaad doon? Sabi niya roon, ang wika ng anghel hindi na magtatagal kapag ihinipan ay kapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ang Diyos ang lihim na panukala gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na naglingkod sa kanya. So, ano ba itong lihim na ito? Itong lihim na ito, kung malalaman po natin, ito po yung kawakasan ng sanlibutan. So, yung mga na dinadanas ng tao wag na tayong bumalik doon sa nakaraan. Tapos na yun, ito na tayo ngayon, moderno na tayo ngayon, narito na ngayon na naglilingkod sa Diyos. Ang mga dinadanas natin na kahirapan ay ito lamang ay isang katotohanan na nasusulat dito sa Biblia. So marami nga pong humuhula ngayon yan, yung mga ganyan-ganyan. Subalit naiiba po sa kahulugan na sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah! Tulad nga po ng kahirapang minsan hindi natin mabili ang isang bagay sapagkat kapos. Ito po ay nasusulat na rin sa Biblia. Nasusulat po iyan. Opo, na talagang daranas tayo ng kahirapan bago po mangyari yung ninanais ng ating Amang Diyos. Kasi ang may panukala po nito ang Amang Diyos eh. Hindi naman po ang ating Panginoong Sokristo, ang Amang Diyos. Kanya nga na magtanong ang mga apostol sa kapanahunan na kasama pa nila ang ating Panginoong Sokristo. Sinabi niya, ang nakakaalam ba? Alam ba ng ating Panginoon ni ang anghel, ni ang anak ng Diyos ay hindi po alam kung anong araw o anong oras o anong panahon mangyayari ang kawakasan. Ito po kasi ay lihim. Ito po ang lihim. Kung kailan, wala pong exactly, wala pong petsa, kung araw, kung gabi, kung umaga, kung tanghali, wala po. Basta, ang sabi rito, kapag inihipan na ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, ay magaganap na po ang panukala o ang kalooban ng nais ng Diyos. Hallelujah! Ano ba itong nais ng Diyos? Uulitin ko po sa inyo. Ang kawakasan ng sanlibutan. Mapupugnaw po ito. Ang sabi nga rito sa kaulilian, itong sanlibutan ay parang bula na nawala sa kalawakan. Hallelujah! Nawala sa kalawakan. Bakit gagawin ng Diyos yun? Wala tayong magagawa sapagkat siya ang may lalang nito. Di ba? Kung babalikan natin ang creation sa Genesis, kung paano niyang ginawa ang lupa at ang langit, ang katubigan, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan kapag sinabi niya nangyayari. Hallelujah! Wala po tayong magagawa. Marami pong nagdudunong-dunungan ngayon, mga nagkaroon lang ng konting karunungan. Kahit na yung buong katawan mo maging utak, wala ka pa rin ibig sabihin sa Diyos para malaman mo kung ano ang mga pangyayari. Maraming mga tao ngayon ang nagkaroon lang po ng konting utak, kakapiraso lang po yan sa bahagi ng katawan natin. Nandiyan yan sa taas ng ating ulo. Kung paano binabago nila ang kasulatan. Diba? May mga taong matatalino na nandiyan na raw yan, yung mundong yan. Wala po, hindi po. Lahat po ng nakikita natin, ang Diyos po ang siyang lumalang yan, sapagkat makapangyarihan po ang Diyos. Kung ipaliliwanag ko sa inyo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos,
hindi ko po kayang ipaliwanag sapagkat ako ay isang nilalalang lamang niya. Oh. Ang sa akin, kaya ako nananampalataya, ang isa kong pinanampalatayanan sa Diyos ay yung buhay ko na ipinagkakaloob niya at yung mga bagay na nakikita ko. Ganun lamang po ang aking pananampalataya sa Diyos. Mga bagay na nakikita ko na hindi naman kayang gawin ng tao. Opo, yung mga hayop. Although na sa ngayon, kung magbabasa kayo ng Facebook, sa ngayon po hindi pa po laganap. Sa Japan po, gumagawa na po sila ng tao. Sa pamamagitan po ng robot. Opo, kaya ang mga laborer o ang mga manggagawa sa Japan, ang mga gumagawa ng mga sasakyan, mga robot na po ang iba. Ang una pong niyan ay yung Honda Company, kung di ako nagkakamali. Yung Honda Company, malaking porsyento dyan, robot na yung nag-ooperate. So, ang tao po, hindi po nakagagawa ng talagang tao na ginawa ng Diyos according to the image of God. Hindi po nila magagawa iyon. Hallelujah. Meron na rin po nag-iimbento ngayon na yung similya, kukuha lamang ng ganon, doon sa tube, doon po bubuuin. Pero hindi pa po iyan napatotohanan. Maaring mabuo. Doon na siya from liquid o sperm. Magiging na po siya, magiging tao na po siya. Magiging na siya, siguro ganun din ang bilang, mga 9 months aantayin, doon siya mabubuhay sa loob ng, hindi pa po napapatotohanan yan, sapagkat iba po yung ibinibigay ng supply ng ina para mag-stay yung nabuong magiging tao na binigay ng Diyos. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng buhay niyan. Opo, hallelujah. So ito po, yung una po, at yung kauli-uliyang ipinakita ng anghel na nagpakita sa ating Apostol Juan ay ito pong libro na tangan-tangan niya o daladala niya na ipinakain po sa kanya. Nang matikman niya po ito ay lasang pulot pukyutan at nang ito ay dumating na sa kanyang sikmura. Ito po ay medyo nagkaroon ng pagpait. Yung sabi nga po rito, pulot pukyutan, inabot ko at kinain ang malita kasulatan, matamis tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko ay pumait ang aking sikmura. Pumait ang kanyang sikmura. Hallelujah! So, ano po ba itong kinain ng ating Apostol Juan? Walang iba kundi ito pong mabuting balita. So, hindi po natapos ang pagpapahayag o pagpapalaganap. Kasi po, nung time na yun, siguro, nung time na yun, sa akin lang espekulasyon, sa aking pagpapaliwanag, nung mapatapon itong si Apostol Juan, dito sa bulubundukin ng Patmos, na sakop nga ng Greece, ay wala na siyang magagawa. Wala na siyang magagawa. Sino pang tao ang kanyang pagbabahagian ng salita ron, sapagkat bulubundukin po yun, walang taong nakatira ron. At malayo po ito sa Jerusalem. Ipinatapon po siya kasi nung time na yon, ang mga Kristiyano na nagpapatotoo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay dumadanas po ng persecution. Dumadanas po ng pag-uusig. Kung babasahin po natin itong Biblia, lalong-lalo na dun sa Gawa, nung mag-start na bigyan na sila ng banal na espiritu, sapagkat iyon ang magiging guide nila. Tatandaan nyo, ulit-ulitin ko po sa inyo, hindi ka magiging Kristiyano kapag hindi ka nakatanggap ng Holy Spirit. Marami nag-a-accept ngayon na sila raw ay Kristiyano. Testingin mo muna, brother and sister, kung meron kang banal na espiritu. Paano mo ba malalaman na ikaw ay meron banal na espiritu? Dahil marami ngayon ang nagpapanggap na sila raw ay Kristiyano. Kapag ikaw po ay sumusunod na sa Diyos, natatakot ka na po sa gawa ng kasalanan. Nilalayuan mo na po
Kumbaga, ang sarili mo, tinuturuan mo na maging matuwid sapagkat yan ang nais ng ating Panginoong Kristo, ang tayo maging matuwid sa harapan niya upang maiharap naman tayo sa kanyang amang Diyos na banal. Yan po yung isang adhikain ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Tandaan niyo pa mga Kristiyano, malamang masasabi lamang natin sa ating bibig na tayo Kristiyano, subalit anong sinasabi sa banal na kasulatan? Ang tatak ng pagiging Kristiyano o pagiging pagkikipag-isa natin sa ating Panginoong Kristo ay ang banal na Espiritu na nasa atin na ating natanggap. Yan po ang magpapabuti sa ating buhay. Madali lang pong sabihin ikay Kristiyano, subalit ang iyong pamumuhay ay hindi naman Kristiyano. So Kristiyano ka lang sa palagay mo, subalit hindi ka pa kaisa. Ang ibig sabihin po ng Kristiyano ay napaloob ka na sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang ipinamumuhay mo, bagamat hindi ka nagiging matuwid, subalit, pinag-aaralan mo na ikaw'y maging matuwid, ang lahat ng bagay ay iniilagan mo upang hindi ka magkaroon ng pagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang tunay na Kristiyano. So balik po tayo rito. Kaya nga po ito, sinabi sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa at wika. So sinimulan uli ng anghel ng ating Panginoong Kristo na pinagsabihan ng ating apostoluhan. Kinakailangan na makain niya itong nakarolyo na maliit na aklat at kinain niya. Ay upang alam niyo ba bang yung ipinakain ng anghel dito sa ating apostoluhan ay walang iba kundi itong mabuting balita uli na kinakailangan na ipahayag uli ito sa mga bansa, lipi o anuman, o mga hari. Hallelujah. Dahil nga, natigil po ito Natigil po ito. Dahil nga, nung kapanahunan na yon, inuusig ang ating mga apostol. Lahat po ng apostol ay dumanas. Kanya nga, sasabihin ko sa inyo, ulit-ulitin ko sa inyo, itong kapanahunan natin ngayon, ay maswerte tayo mga Kristiyano. Sapagkat hindi na tayo ipinapako sa krus, hindi na tayo ipinababato sa mga plaza, hindi na tayo hinahagupit ng ilang hagupit, hindi na tayo ipinapapatay. Alam niyo po ba, iba't ibang klaseng pagpaparusa ang ginagawa ng mga hindi ayon sa ating Panginoong Kristo nung kapanahunan niya. Kaya nakita nyo, ang ating Panginoong Kristo, napako sa krus. Doon siya hinatulan. Ang krus po ay hindi po, bagamat ang napako dyan ay banal, hindi po iyan, ang krus ay isang kabanalan. Yan po ay, ang krus po ay isang, diyan po, ibinibigay sa mga taong nagkakasala ng kapanahunan ngayon. Sila ay ipako sa krus. Yan ang kanilang kahatulan, kamatayan. Kumbaga, sa kapanahon na natin ngayon, yung little injection o selya elektrika, yan po. Kapag ka malala na ang iyong pagkakasala, ikaw ay, or how many people o tao na iyong pinatay. Diba? Nung kapanahon na yun, wala namang pinapatay ang Panginoong Kristo. Kundi naghahayag lamang siya. Kanya nga siya ay naging dakila sapagkat bakit natin siya bakit ipinako? Kanya nga ang sabi ng Panginoon, yung mga nakiisa upang mamatay ang Panginoon sa pamamagitan ng krus. Ito ay ang mga lahi nito hanggat sa kaduluduluhan ng kanilang lahi. Ang sumpa ay dala-dala pa nila yan. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, patuloy na ipinangangaral ngayon ang mabuting balita dahil ito ay kautusan pa rin ng ating Panginoong Kristo dito sa pahayag. Kahit dito sa kahuli-hulihang libro ng mabuting balita ay patuloy pa rin ipinahayag. Hanggat hindi po natatapos ang layunin o ang nais ng amang Diyos sa kahuli-hulihan na sinasabi, sa ikapitong pagtunog ng trompeta, dito na magaganap ang kawakasan ng mundong ito.
Hallelujah. Patuloy po, ako po si Kuya Dolpo, si Brother Dolpo na kung sino man po ang nais na mabahagihan ko. Sapagkat tayo ay mga Kristiyano, sa bahay man nyo, sa simbahan man nyo, wala po akong bayad ni 5. Sabi ko nga po sa inyo, bigyan nyo lamang ako ng isang basong tubig. Ang santong banal na Espiritu na ipinagkakaloob sa akin ay pagkakaloob ko rin naman sa inyo. Hallelujah! Kung paano ang tinanggap natin ang kaligtasan sa ating Panginoong Kristo, ito'y libre rin na makukuha nyo ang katotohanan na nais nating malaman dito sa mabuting balita. Patuloy rin ang Panginoong Kristo ay nagpapagaling sa mga may sakit, mga kapatid ko. Itong pagpapagaling, ito po ay bonus na sa atin ng ating Panginoon. Na kung sino man ang nananampalataya, anumang uri ng karamdaman niya, siya po ay gagaling. Gagaling po siya. Kaya hindi po gumagaling ang isang tao. Kulang po siya sa mga step o sa mga pamamaraan pananampalataya. Sa mga pananampalataya po. At ang number 1 po dyan, humingi muna kayo ng kapatawaran sa inyong pagkakasala bago po kayo i-accept ng ating Panginoong Kristo upang matanggap nyo yung kanyang mercy, yung kanyang kahabagan. Sa kahabagan lamang po tayo umaasa. At tandaan nyo po, wag po tayong magsasalita sa Panginoon na bakit ganun. Hindi po. Kahabagan lamang po ng ating Panginoon at ng Diyos amang nasa langit ang inaantay natin. Hindi po tayo kinakailangan magdikta kung kailang darating. At gayon din man po, ang kapayapaan sa ating tahanan, sa ating pag-iisip, ay ipinagkakaloob din po yan. Maraming salamat po sa araw ng linggong ito. Sana po ay ang kalooban ng ating Panginoong Kristo ay mamuhay sa ating buhay at ang kahabagan niya ay ating makamtan ang kanyang mga biyaya na kanyang pinagkakaloob sa mga may sakit ngayon. Hallelujah! Akin pong inilalapit. Ito pong nabasa ko sa Facebook, si Sunny Boy po na nandahil po sa kanyang ipin. Hallelujah! At ito po si Joanne na nasa 4th stage na po yung cancer niya. O Panginoong Yesus, ako po ay nananampalataya sa inyo. Ito po ay hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang sakit. Ito po ang nais niyo, hindi lamang po ang kaligtasan, kundi upang kayo ay makilala na kayo ang anak ng Diyos na nagpapagaling. Walang sakit na maaaring hindi gumaling sa inyong kapangyarihan, Panginoong Yesus, sa inyong dugo na banal na nabuhos. Opo, Panginoong Yesus, bigyan niyo po ng kagalingan. Ito pong si Sunny Boy, Panginoon, at ang kanyang ang aking nilalapit sa inyo, Panginoon, si Joan, ang nasa ika-4 na stage na kanyang cancer, ang aking kapatid, Panginoon, na si Utoy, Panginoon. Hallelujah! Panginoong Yesus, kahabagan mo po, Panginoon, kami. Kahabagan mo kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, ang inyong kahabagan upang makamta namin. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah! Maraming salamat po.